Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Nance Layamon, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Maganda ang kanilang ideya, ngunit ang katotohanan ay malamang na magbibigay sa kanila ng isang malakas na sampal. Tama ang pangalawang nakatatandang Marshall brother. Hanggat ang mga taga-Fu family ay pumupunta rito, maaari tayong gumawa ng dumplings ng Yaoshen Pavilion kasama ng United Army of Fuye. Sa kalaunan, matatalo sila. 3 matanda din ang masaya paraan. Ang kanilang ideya ay nakakuha din ng suporta ng maraming tao, kabilang si Fumang, na labis na nasa sabik. Gayunpaman, nang matagpuan ni Kieshoy at Shio ang malungkot na mukha sa mukha ni Aaron, napasimangot sila sa oras. Tulong mula sa ilang hakbang sahan 3,000 sa harap ng 3,000, nag-aalala ka tungkol sa pagtulong sa pamilya na ang mga tao ay hindi makakatulong sa amin. Hindi magandang ibon ang tumulong sa pamilya, pero pagdating sa buhay at kamatayan nila, imposibleng ilubog nila ang sarili nila sa maputik na tubig para sa kaunting personal na sama ng loob, di ba? Kung matatalo ang nihilism, ang pagkalugi nila, ay magiging mas seryoso kaysa sa atin, sabi ni Fumang. Oo, para sa pamilyang Fuya, natural na nag-aatubili silang saktan ang Yaoshen Pavilion at ang immortal na lugar sa dagat, lalo na ngayon. Ngunit ngayon, upang labanan ang nihilismo, hindi sila nag-atubiling tumayo sa tapat ng Yaoshen Pavilion, at walang kamatayang dagat na ito ay nagpakita na para sa kanila, ang labanan na ito ay maaari lamang magtagumpay, hindi mabibigo, at hindi nila tayo tutulungan dahil sa kanilang sama ng loob sa atin, sabi din ni Bai Xiaosheng. Umiling pa rin si Han Sanchen, tumingin sa mga tao at bumantong hininga, ang pagtulong sa pamilya ay makakatulong sa atin. Siyempre, hindi ako mag-aalinlangan na ang kaaway ng kalaban ay isang kaibigan. Kung hindi sila tanga, mauunawaan nila ang katotohanan ito. Nag-aalala ako tungkol sa Yaoshen Pavilion. Nag-aalala ang Aaron, Medicine God Pavilion. Hindi maintindihan ng mga tao. Ang ibig mo bang sabihin ay natatakot ka sa Gamot God Pavilion na nambalik ng kaunting lakas ang madilim na ulan at sumimangot? Tumanggaw si Aaron, tama. Sa pagkakataong ito, kahit si Wang Janzi ay pinaalis, ngunit ang bilang ng mga taong umatake sa amin ngayon ay ilang libo-libo lamang. Bilang karagdagan, ang bilang ng mga taong nakipaglaban sa pamilya ni Foye ay 200,000 lamang. Mayroong 60,000 o 70,000 katao sa bundok ng Yunding. Hindi katakataka na ang bilang ng mga tao sa Yaoshen Pavilion ay halos 3 beses lamang kaysa sa isang malaking labanan. Panipi. Talagang may kahulugan ang 3,000 salita. Personal na pumunta si Wang Janzi sa labanan, at hindi sinabi ng Gamot na God Pavilion na bumubuhos na ito, ngunit kahit papaano ito ay isang pagtitipon ng mga piling tao. Ang bilang ng higit sa 200,000 katao ay hindi malaki, tama ba? Sa oras na ito, si Fuli ay sumasang-ayon kay tao. Mayroon pa ba silang iba pang mga pananambang? Ivory na kalsada. Ito ay posible. Marahil kahit na isang napakahusay na hukbo, hindi ito gagana kahit na ito ay napakahusay na si Wang Xuanzi ay mamamatay. Siguradong tumanggaw si Aaron. Ang pinakamapanlinlang na tao tulad ni Wang Janzi ay malamang na may likod na kamay.
Dapat din niyang maunawaan na kung ang hukbo ng Fujiya ay darating mula sa nihilistic backhill, ang kanyang hukbo ay gagawing dumplings, na magiging nakamamatay sa anumang marso, dahil hindi lamang ito matatalo, kundi lilipulin din ang buong hukbo. Hindi kayang bayaran ni Wang ang ganoong resulta. Well, wala tayong reinforcements. Marami pa tayong haharapin bukas. Hilingin natin sa mga alagad ng nihilism na tumulong. Anyway, lumipas na ang unang araw ng libing ni Qin, at ang mga alagad ng clan na dapat ay dumating na, upang magbigay-pugay ay nagbigay din ng pagpupugay. 3 immortal. Oo, pagod na kayong 3 ngayon. Natatakot ako, sabi din ni Lin Mengzi. Hayaan mo silang mamatay, malamig na sagot ni Aaron. Nang makita ang hitsura ni Aaron, tahimik na ibinaba ni Lin Mengzi ang kanyang ulo, at napahiya din si Qin Shuang. Hindi kita pinupuntirya, mga bagay ang pinupuntirya ko. Kahit natipunin mo ang lahat ng nihilist na disipulo at harapin ang Yaoshen Pavilion, na mas maraming tao kaysa ngayon, hindi sila makakatulong, ngunit mas malala pa ang mamamatay, malamig na sabi ni Aaron. Aaron, ano pa ang ibig mong sabihin? Ang mundo ay puno ng karunungan. Bukas ay tiyak na magkakaroon sila ng mga reinforcement. Aaron, nang marinig ito ng isang grupo ng mga tao, lalo silang nagkatinginan. Ang 10,000 tropa na ito ay sapat na para sa isang grupo ng mga tao na sumakit ang ulo. Kung madami pang sasalihan, hindi ba mapipilitin sila sa dead end? Saan galing ang tropa? Fumang Road. Sa baba ng bundok, ang tropa ni Abbas Xianling. Pero hindi ba nakikipag-away si Abbas Xianling kay Fu? Paano pa rin natin susuportahan si Wang Wanzi? Panipi. Oo, kung gagawin natin, ano ang gagawin ni Abbas Xianling? Gaya ng sinabi mo kanina, kung nabigo si Abbas Xianling, parang si Wang Wanzi ay ginawang dumplang isang grupo ng mga tao ang napakalito. Aaron, ito ba ay medyo double standard? Natural na alam niya kung ano ang iniisip ni Aaron. Nang lumabas ang kanyang mga salita, isang grupo ng mga tao ang nagulat. Dahil dito, ang panig ni Wang Huan ay katumbas ng paggawa ng 2 dumpling sa harap ay ang pamilya ni Foye. Kung ang alinman sa 2 dumplings ay nalunok, pagkatapos ay sa hinaharap, ito ay magiging mas makapal na balat ng dumpling. Tumanggo si Han Sanchen, na siyang pangunahing dahilan kung bakit siya nag-aalala. Kung ito ang kaso, kung gayon ang mga kahirapan at panganib na kanilang kinakaharap ngayon ay magiging lubhang kakilakilabot. Ano ang gagawin natin sa 3,000? Nag-aalalang tanong ni Ivory. Bagamat matatag na sinusuportahan ni Ivory ang desisyon ni Aaron, sa ibabaw, mas nag-aalala siya kaysa sa iba. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa sa mga taong pinakaaalala niya, at wala siya. Ngunit ang taong ito, gayunpaman, ay kailangang harangan ang libu-libong tropa. Ang Aaron ay nakikipaglaban sa labas hanggat ipinapaalala niya sa kanya kung gaano siya katagal natatakot. Lalo na nang mabalitaan niyang malubhang nasugatan si Aaron, lalo siyang nalungkot. Ngunit ngayon ay matagal nang alam ni Ivory kung paano tutulungan ang kanyang lalaki sa pinakadakilang lawak, kaya malakas siya sa harap ng lahat at pinapanatili ang pagkakasunod-sunod ng nihilismo. Bukas, gaya ng inaasahan ng Aaron, ang panganib ng Aaron ay tataas ng husto. Paano hindi mag-aalala si Su Yingxia? Kung ang nihilism ay walang silbi, nangangahulugan din ito na ang ating mga kapatid sa lungsod ng Chanho ay walang silbi. Pagkatapos ng lahat, walang higit pa kaysa sa mga nihilist, at kailangan nilang tumawid sa pangunahing larangan ng digmaan ng Fuya. Ang mundo ay puno ng karunungan. Gusto mo bang ipaalam sa susunod na hukbo ng Fuya? Hayaan mo rin silang maglipat ng mga tao. Fumang Road. Tiyak na susuportahan nila sila. Ang problema ay ang hukbo ng Yaoshen Pavilion na kanilang kinakaharap ay susubukan ang kanilang makakaya na pigilan sila. Pagkaraan ng mahabang panahon, darating o mamamatay ang mga tao sa lugar ng walang kamatayang dagat. Tulong sa labas ng paraan. Dead end, kailangan ba talagang mamatay? Naiinis na sabi ni Fumang. Nag-aapoy ang mga mata ni Aaron, at mabilis siyang nakaisip ng paraan. Kasagsagan ngayon, at ganito pa rin ang laban, kung bukas ay maaring talunin ang ating panig. Sa isang malungkot na hitsura, Aaron pabalik sa bahay, ay hindi nagsimula. Humiga sa kama, at sa tag-araw, 2 asawa at asawa ay basahin ang anak suyuan pagtulog, sa labas ng isang pagsabog ng tunog ng hayop palakatawag,
hayaan Aaron biglang binuksan ang kanyang mga mata. Huwag mo na masyadong isipin. Matulog ka na. Mabilis ding nagmuni-muni si Ivory, binuksan ang kanyang mga mata at marahan siyang inaliw. Magpahinga ka na, lalabas ako para mamasyal. Pilit na ngumiti si Han Sanchen, dahan-daang inilipat ang ulo ni Han Nayen mula sa kanyang katawan patungo sa unan, at pagkatapos ay gumapang mula sa kama at lumabas ng bahay. Ngayong gabi, ang hangin ay kalmado, ang buwan ay mataas, sa mga bundok sa di kalayuan, sa ilalim ng anino ng buwan, may ilang mga tawag ng hayop paminsan-minsan. May mahinang amoy ng dugo pa rin sa hangin. Isuot mo, huwag kang lalamigan. Nang biglang umihip ang simoy ng hangin, kumuha ng Amerikana si Su Yingxia at isinuot ito sa Aaron. Pagkatapos ay marahan niyang binitawan ang halik sa mukha ni Aaron, huwag mong masyadong eye pressure ang iyong sarili. Sa katunayan, ang buhay at kamatayan ay walang kabuluhan. Bilang basta samahan mo ako, okay lang. Aroy puso ng isang mainit, dahan-daang hilahin ang kamay ni Ivory, salamat, Ivory. Actually, ako na ang baalang magpasalamat. Inilagay ni Ivory ang kamay ni Aaron sa kanyang balikat at marahang samandal sa kanyang mga bisig, kahit nasa kabundukan, sa dagat, sa kutsilyo, sa apoy, hanggat mayroon akong mga paghihirap at panganib, palagi kang nasa harapan, sa akin. Ngumiti si Han Sanchen at niyakap si Ivory sa kanyang mga bisig. Niyakap niya ito ng mas mahigpit, tanga, hindi ba ito ang dapat kong gawin? Si Ivory ay nagbigay din ng magiliw na ngiti. Dalawang mata, tumingin sa bawat isa, Aaron kaagad hindi mula sa bahagyang ilagay ang bibig magkasama, Ivory mukha bahagyang pula, maganda ang mga mata liwanag sarado. Pero sa ngayon, umuungol, hindi ko alam kung unggoy ba o lobo. Biglang, isang malakas na sigaw sa kalangitan ang direktang humadlang sa kanila. Aaron speechless rolled isang puting mata, Ivory din hindi mula sa nakakatawa cover mouth snicker. Itong lalaki, ano ang pangalan ng multo sa kalagitnaan ng gabi? Medyo hindi makapagsalita ang Aaron. Katulad mo, halimaw din ako. Nakangiting sabi ni Ivory. Naramdaman ni Aaron ang kanyang noo at inatake siya ni Ivory. Well, come on. When you come back triumphantly tomorrow, you can do whatever you want. I'll listen to you, okay. Malumanay na umaliw si Ivory. Alam ng Aaron na ito ang pinakamalaking reward ni Su Yingxia. Yan ang sabi mo. Ayos lang. Hindi ba may nagsabi lang na hayop ako? Well, ipapakita ko sa isang tao kung ano ang totoong hayop. Kinuha ni Aaron ang puso ni Ivory at biniro sa kanya, sinabi at gesticulating. Nako, takot na takot ako. Natatakot akong lumabas ka sa kulungan imbes na tigre. Nakangiting sabi ni Ivory. Nang marinig ito, natigilan si Aaron. Hoy, batang babae ka, marami ka pang kakayahan, hindi ba? Ipapakita ko sa iyo ang tigre ngayon. Tapos na sabihin, Aaron mabangis na mga kamay sa claws, diretso patungo sa Ivory. Si Ivory ay nagmamadaling umiwas, ngunit saan niya itatago ang Aaron? Pagkatapos lamang ng ilang pag-ikot, siya ay direktang hinawakan sa kanyang mga braso ni Aaron. Kasabay nito, ang pares ng masasamang kuko ay malapit nang suluhin siya ng walang awa. Sigaw ni Ivory na may ngiti at gulat. Ngunit nang malapit nang dumating ang mga talon, biglang huminto ang Aaron. Natigilan si Ivory at tumangala kay Aaron. Nakita niyang kumunot ang kilay ni Aaron at tumigas ang ngiti sa mukha niya. Ano ba, Aaron? Okay ka lang ba? Nakipagkamay si Ivory sa harap ng Aaron na nag-aalala. Si Aaron ay tuluyang nawala sa pag-iisip, at hindi napansin ang kilos ni Ivory. Ilang sandali pa, bigla niyang iniwan si Ivory, tumayo at naglakad patungo sa malayo. Tanging isang ilang hakbang pa, biglang huminto si Aaron, asawa, pumunta ka sa main hall para hanapin si Sanyong, ipakita niya sa akin ang nihilistic na ambisyon, at, hayaan siyang gumawa ng isang detalyadong mapa para sa akin, dapat tayong maging maislan at detalyado, at dapat magkaroon tayo ng kahit ilang puno at damo sa bawat bundok, dahil doon, nawala ang figure ni Aaron sa gabi. Kakaibang nararamdaman ni Ivory ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa Aaron. Gayunpaman, hindi nang ahas si Ivory na magpabiis sa mga tagubilin ng kanyang asawa. Matapos takpan ng kubrekama si Nayener, dali-dali siyang pumunta sa main hall. Sa pangunahing bulwagan, sina Sanyong at Ursen Feng,
gayon din ang mag-ina ni Lin Mengxi, ay talagang nagbabantay para kay Qin Qingfeng. Nang marinig ni Sanyong ang mga salita ni Ivory, siya ay natigilan. Ano ang gusto mong gawin? At bakit gusto mo ng detalyadong mapa? Hindi alam ni Sanyong kung ano ang ginagawa ng Aaron, maaaring maintindihan ko ang detalyadong mapa, ngunit bakit ito dapat maging detalyado? Kung tungkol sa nihilism, wala itong kinalaman sa bukas. Ang pangalawang matanda ay napakakaiba, oo nagkatinginan din ang tatlong matatanda, sina Lin Mengxi at Qin Shuang. Aaron, anong gusto mong gawin? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.